Samantala, tuloy po panawagan ng ilang grupo na suspindihin ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA. At kaugnay niyan, makapanayam natin convener ng Stop NCAP o Stop NCAP Coalition na si Leonardo Jun de Leon. Sir Jun, magandang umaga po sa inyo. Sir Jun? Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa inyong taga-subaybay. Good morning. Opo, Sir Jun, ano ho yung basihan ng hiling ninyo para ipasuspindi ang implementasyon ng NCAP? Ano pong ayaw nyo rito, sir? Sir, hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin po malinaw sa atin dahil iba pa rin ang pinapadala ng notice of violation. Hindi pa rin po yung pong driver kasi sinasabi po nila disiplina po ang gusto nila. Dahil kaya gusto nila ng NCAP, no? Pero sa ngayon po, hindi po mismo yung driver ang napapadala ng notice of violation, kung hindi yung may-ari ng sasakyan. Yan po ang pangunahing ayaw na ayaw natin sa NCAP dahil ang kasalanan ni Juan ay si Pedro ang nananagot. Ito ho yung nais yata nilang ma-address dun sa rule, yung regulasyon na dapat i-transfer sa pangalan ng new owner. Halimbawa, may nabiling segunda mano sa sasakyan, dapat i-transfer na para yun, sa kanya makarating yung mga violation. Ano po? Tama po, dahil alam naman po natin dito sa Pilipinas, ay yung open deed of sale, usong-uso po yan. Kapag nagbenta ka ng sasakyan, yung open deed of sale, hindi na itina-transfer sa iba. Pero sa parte naman po ng public transport, meron po tinatawag na operator at driver. Yung mga operator po, katulad ng taxi, TNVS, marami pong mga drivers yan na kapag nakita ng mga drivers na marami ng huli ng NCAP, ang kanilang na-check na nila sa website, ay umaalis na lamang. Yan po nagiging problema. Natatambakan po ng violation yung sasakyan. At kapag nirehistro na ang sasakyan ng operator, hino-hostage na po ng LTO. Kawawa naman po yung mga operators. Dapat po itong makita ng MMDA. Dahil sinasabi na sa ibang bansa, may pinapatupad naman ng NCAP. Pero sa ibang bansa po, mismo po ang napapadala ng notice of violation ay yung nagmamaneho, yung driver po. Hindi po yung may-ari ng sasakyan. Ito ho ba'y naiparating nyo na? Nagkaroon na ho ba kayo ng dialogo sa MMDA o baka maging sa LTO kaugnay po nitong concern nyo na ito tungkol sa NCAP? Noong 2022 po, dahil parating na po natin ito. Kaya inaasahan po natin nung sinabi nila na makabagong NCAP, itong pag-lift ng Supreme Court, ay hindi pa rin naayos ito. May tinatawag silang artificial intelligence. Pero hindi pa rin po ito yung sinasabi natin na dapat ang maparusahan dito at madisiplina dito yung driver, hindi po yung may-ari ng sasakyan. Pagkatapos po ng isinagawa niyong kilos protesta kahapon, may iba pa kayong planong hakbang kaugnay po dito sa inyong pagtutol sa NCAP? Halimbawa, balak niyo bang umakyat ulit sa korte para questionin ito? Alam niyo, malawak po ang Stop NCAP Coalition. Iba-iba po ang mga grupo na kasapi dito. Last Friday po may nag-file na ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Pero tayo po, yung mga transport group po, patuloy po ang protesta na gagawin natin hanggang sa marinig tayo at makausap natin ang dapat makausap dito at maihinto po ang NCAP. Total, nahinto naman na ang rehabilitasyon ng EDSA, yan ang pangunahing dahilan nila, at hininto na rin ang ad-even. Bakit natira ang NCAP? Bakit hindi nalang ihinto muna ito at pag-usapan natin, educate natin ang mga tao, ayusin natin ang infrastructure, saka i-enforce itong NCAP kung gugustuhin nila at maayos na lahat. Sir Jun, recap lamang natin, yung pangunahing basihan po ninyo sa pagtutol dito ay yung hindi napaparusahan yung may dala ng sasakyan, kundi ang may-ari. Pag ito ho'y na-address, kayo ho ba'y sang-ayon na sa handang sumuporta dito sa NCAP? Itong NCAP ng MMDA, simulat sa pulpo, sinuportahan po natin ito. Number one, yung mas mababang multa. 150 to 300 pesos lang yan noong 2022.
ang talagang tinutulan po natin yung NCAP ng mga LGUs. Dahil napakalaki po ng multa, 2,000 to 5,000. Napakalaki ng diferensya. Ngayon po, nagulat po kami, pag-lift ng suspension, 1,000 to 5,000 na rin ang multa ng MMDA. Talagang hindi po tayo magkakasundo dahil kukunin ng NCAP ang kita ng bawat super. Okay. Kaya kung meron mang pag-uusapan, dapat itong mga multa, no? Bakit mataas? Bakit Okay. hindi ibalik sa dati na 150 to 300 pesos? So bukod po doon sa ownership issue, doon sa kung sino napapadala ng violation, maging doon sa presyo. Meron ho tayong problema doon. Tama po, meron Apo. din po tayong problema tungkol doon. Sir Jun, maraming salamat po sa pagtanggap sa tawag namin ngayong umaga. Maraming salamat po at mabuhay po ang inyong Nakausap po programa. natin Jun De Leon, convener ng Stop NCAP Coalition. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.